Kaya yung sa ulo niya, kaya masakit, temporal, dilated ang ugat nila. Okay po, Doc. Tuloy ko po ba, Doc? Or, Sige lang, okay. But you cannot okay. relieve the headache, Doc, ha, with pain Ah, reliever. Kailangan ibaba mo yung BP, mawawala yung sakit ng ulo ng pasyente. Oh, ito na, okay po, Doc. analgesic, ayan. Anesthetics was used during the curettage. These are medications that are used in order to lose sensation, awareness, or both in a local area or region. Examples of anesthetic includes isoflurane, desflurane, nasoflurane, nitrous oxide for inhaled anesthetics, and propofol, ketamine, fentanyl, mi- midazolam for intravenous anesthetics. Post-curettage, mydriatics was used for the patient since there's a tendency for pupils to get smaller as we age. Since mydriatics are used to dilate the pupils and relax accommodation, it was possible that it was used to get a better view of the patient's fundus. Common examples of mydriatics includes tropicamide, cyclopentolate, and phenylephrine. Next slide. Doc, you're talking on the medical management. So bakit may mydriatic? Uh, Medical management on the existing condition of the patient. in, para po dun sa pag fundoscopy. Eh, di diagnostic yon. Oh, oh. It's not medical management. It's your Hindi diagnostic po, procedure. ah, hindi po ba Dok kapag medical management lahat ng possible na medications na ginamit? Kung ano yung sakit ng pasyente, yun ang, no, it's not ganun ha. Kung ano yung sakit Ah, ng pasyente, yun ang ititreat namin dun sa pasyente. Pag ginamitan mo ng instrumento, using now your DPA medication, that is diagnostic doc. It's a procedure. It's a diagnostic procedure, not medical management. Naintindihan, Doc? yes po Dok. Sige, I don't think yung dalawang yun, hindi kailangan yun. I agree with your antihypertensive, pero yung dalawa kanina, hindi kailangan. So, how about this one? Anticoagulant and thrombolytic. Ah, for anticoagulants po, it could have been used to prevent the further formation of blood clots, particularly vitamin K antagonists, since they inhibit the synthesis of vitamin K dependent clotting factors 2, 7, 9, and 10. Common examples include warfarin, phenoprocumon, and acenocomarol. Lastly are thrombolytics. Thrombolytics could be used to break down existing blood clots since they break down or digest fibrins in blood clot, which is the structural support of a clot, in the process called fibrinolysis. Examples of thrombolytics include alteplase, reteplase, and tenecteplase. Mahal naman yan, Next. Doc. Aspirin lang yan eh. Just a simple aspirin is a thrombolytic. Yun, pwede na yun sa pasyente. May maintain na niya yung aspirin niya. So, two important, meron ka ba, Doc, na sasabihin sa medical management? Wala na po, Doc. Yan na po Okay. yung last. Yeah. So, two important medical management here is to control the blood pressure. The other one, wag mong bigyan ng anticoagulant. Masyadong matapang yan. Yung anticoagulant warfarin, magbi-bleed yung pasyente. So, thrombolytic na lang oral. Okay, and one of it, as I've said, is aspirin. Bakit ka nagbigay, Doc, ng thrombolytic or antithrombotic? Since Doc um may para Doc ma-dissolve yung possible na thrombus or embolus.
Saan? Nasaan yung thrombus or embolus? Nasa s- nasa CRA po, Central Okay. Retinal Artery. Yes. To prevent further clotting of blood, okay, kasi magka-clot yan pag nag-stop na yung daloy ng dugo, magka-clot na yung iba sa may before the clotting. When you alter the normal blood flow, there will be massive formation of blood clot. So, to prevent, parang yung sa may sakit sa puso, Dok, may MI, at saka yung mga CVA thrombosis na pasyente, paralyze yung kalahating katawan, ang cause ng blood clot. So, nagme-maintenance sila ng aspirin para ma-prevent yung formation uli, di ba, nung blood clot. Yun na nga lang natitira central eh. Sorry, baka mamaya pati yung mabarahan. Yung central retinal artery, yung blood vessel that supply the central retinal artery. Oh, sorry. The central retina, rather, which is the macula. That's why you give this anti-thrombotic agent. You understand that? Yes po, Doc. These are the two important medical management on this patient. Lifetime yan, inumin nung pasyente. Hypertensive ba yung pasyente? Uh, Ano bang based current? po, Yes, anong current niya ngayon? based po dun sa current na blood pressure ng patient, hindi po siya hypertensive. Hindi hypertensive. Anong blood pressure niya? Wait lang po, Doc. Pero tayo sakit. 130/80 po Is 130 yung blood. over 80 normal? Yes po, Doc. Okay. Paki-research mo nga yung stages ng hypertension. Yung stage 1, stage 2, and hypertensive crisis. Wait, sige po, Doc. Naka-table yan. Wala dito kasi. Dagdag nyo yan. Okay na po, Doc. Nakita ko na po. Ano? Ano sa palagay Uh, mo? stage 1 hypertensive po siya, Doc. Okay. So, stage 1, hypertensive siya. Okay. Dati siya initially, during pregnancy, the patient is Doc, yung 180. table po pala nasa PPT po, nasa pathophysiology part. Hindi ko na ano kasi delay itong ano natin, Um, PowerPoint. So, how about yung 180 over 110? Hypertension crisis na May po. hypertensive crisis na bali yun. 'Di ba? Pero nung terminate yung pregnancy, bumaba sa 130 over 80, but still the patient is hypertensive. Kaya most probably, na-maintain niya 130 over 80 because the patient has a maintenance of antihypertensive agent. So, hindi totally nag-normal ang BP ng pasyente pagkatapos raspahin. Okay, yung pasyente. Okay? O, ayan. That is hypertensive crisis because the normal blood pressure is less than 120 and less than 80. So, hindi na yung 120 over 80, hindi na yun ang normal. Dapat is 110 over 70. Yun yung normal. Okay? Pero Okay kung po. hypertensive na yung pasyente, ang goal na lang namin, kasi ako hypertensive, huwag tumaas. So, pwedeng hanggang 130 over 70, 130 over 80, ganun lang. Kung nag 120 over 70, masaya na kami nun. Basta wag lang tumaas. Okay. So, that will be now that is supposed to be the medical management. Okay, optometric management. Hello po. Let's now move on to the optometric management that we can give to the patient. The first one is ocular health assessment. So, we can perform regular fundus examinations po and monitor the AV Ano ratio naman? para ma-ensure po natin na walang
vascular compromise na mag-occur. The second one is regular visual field testing na for every 6 to 12 months, merong repeated automated visual field test using the Humphrey Visual Field Analyzer para ma-check po natin if there is any progression of the tunnel vision na need na manote. Next, wait lang po daw. The third one po is low vision aids. It provides magnification for reading in daily tasks, which enhances contrast, improves lighting, and it uses technology to make the texts or objects larger and clearer. An example of which is the reverse telescope po. And they do not cure the condition, but it improves the functional vision of the patient po. Why The reverse? fourth one is the reverse telescope Why reverse? po. Why reverse telescope? Reverse reverse telescope po is used po kasi po yung patient po is nagkaroon ng peripheral vision loss po. So, para po maging malaki siya, gagawin po ng reverse telescope is magiging smaller or mamiminify po yung view nung image sa center na nag-aalaw makakita ng wider visual field po. Anong gagawin? Mami-minimize? Mamiminify po niya yung, liliitan po niya yung uh, yung visual field po sa gitna para Liliitan? ma-widen po yung view po. Para Yes po. ma-widen ang view. Okay. Yung image po, Doc. Yung nakikita niya, pawa-widen mo. Para, Yun na lang nakikita niya opo, eh. nagwo-work Kailangan niya po ng siya. susunod. Nagka-compress po yung ano po, image po. Bale, nagkakaroon ng greater area ng environment para makita yung remaining visual function niya. Kung saan yan? Malapit, malayo. Malayo po. Malayo. Okay. How about 3D? Parang, di ba po, pag sa Nagbabasa. central, yung sa central, po, Nagbabasa ng malapit. pag nagbabasa po siya ng malapit po, hindi na po siya gagamit ng reverse telescope since Yes. yung nasa gitna Ano lang pwede naman po gamitin? yung nakikita. Pwede po tayo na magnifiers na lang po if yung Okay. patient po is mayroong malabo yung mata niya. Pero kay patient naman po sa case namin is 20/20 naman po yung vision ni patient. So hindi po niya need mag-magnifier po. Oo. Proceed na po Magnify ba? para sa malapit. I-use magnifier. Okay, Apa. sige. Next. The next one po is visual field awareness training po, which can improve the patient's functional vision by using specific exercises para ma-help po yung brain na ma-compensate yung lost vision sa affected areas po. These exercises are designed to stimulate the brain to use the available pathways to fill in the gaps po of the vision that was caused by the occlusion. Sorry po, Doc. Yun. The sixth one po is patient counseling and education. Counseling helps the patients understand kung ano po yung i-expect niya. Since ayun nga po, nagkaroon siya ng vision loss, yung patient po is dapat ma-educate sa kung ano na need niya gawin since mawawala na yung vision niya. Education po is important to ensure na yung patient is ma-understand niya yung importance ng following ng treatment plan and dapat po yung family po ng patient is nandun para mag-guide po sila kung ano po yung dapat mangyayari sa kanila. And the last one po is referral sa other specialists to manage the condition po, addressing the underlying causes and mitigating the severe vision loss that results, kailangan po niya ng refer to other specialists. An example of which po is the ophthalmologist po na nagde-diagnose ng condition and nagpa-perform po ng necessary eye exams na hindi po natin kaya as optometrist na gawin. Low vision specialist naman po is nag-help po sa rehabilitation and aids for irreversible vision loss, and pwede po tayo magpa-refer sa other specialists like neurologists and cardiologists po para mag-investigate or mag-treat ng systemic risk factors po para ma-prevent po yung future strokes or other diseases po kay patient. Okay. So how about mobility, Doc?
Mobility, environment, adjustment to the environment. Di ba dapat kasama yun? Yes po, Doc. Okay? Pa-experience ko sa inyo yung concentric. Di ba inano nyo na ito? Parang naalala ko to sa kay Doc Ses yata o kay Doc Len. Sa low vision po, Doc. Low vision. Sino low vision nyo? Si Doc Ses po. O si Doc Ses. Parang nakita ko kayo noon na nasa labas eh. Meron kayong ginawa na mga tawag dito? Spectacles? Yes po, low vision, Nasaan yun? ano, nasa school po, nasa 203 po. Okay. Pero gumawa kayo ng tunnel vision? Yes po, meron po kaming ganong simulator po. Sige. Magdala kayo ng ano ha. Kasi ang ginawa nyo, in-scratch nyo lang eh. Kinaskas Yes nyo, po. di ba? Hindi. Kailangan Opo. totally complete blind yon. Kasi yun hindi incomplete yung pumapasok pa ilaw eh. Yung totally walang ilaw na makakapasok. So would you kindly bring electrical tape, black electrical tape. Gagawa kayo. Gawin nyo na. Para pag nakita tayo, meron kayo papakita sa akin na tunnel vision. Maliit lang yung butas ha. Para akala mo pinhole. Yes po. Okay po, Doc. Ha, sige. Kasi meron akong ginawa eh. Kaya lang, di maganda eh. Mas maganda kung dapat mag-fuse yung vision niya into one. Sige, Doc. Okay po, Doc. That is the last one po, Doc. And these are the references po that we use for our presentation po. Yeah. Thank you po. Meron pa. Yung rason bakit nag-curettage. Ay, wait lang po, Doc. Parang wala pa si ano. Hindi ko narinig. Si Sabelio. Joy Lawrence. Ay, kayo una. Yung... Doc, excuse po, yung sa, ano po, emergency uterine curettage po, sinama po kasi sa may pathophysiology. Pathophysiology. Stalking. Stalking? Ramos po. Ikaw na naman eh. May Sinasabi po nila sa akin na ano po, inusog daw po nila. Sinama po kasi namin sa pathophysiology po. Lagay na lang po namin dun sa slide na yun po. Hindi, sige. Okay na. Importante yun ano kasi last question yun eh. Bakit nag-uterine curettage yung pasyente? Okay, so question na lang. Question on site. Okay, can I ask Lester? Lester? Hello, yes po, Doc. Why is it that the patient have a normal ERG and normal VEP? Meron siyang tunnel vision, meron siyang bulag. Bakit normal yung result? I think po kasi yung damage is mainly po nasa retinal ganglion cell sa periphery po. Sa periphery. Hindi po siya sa Saan? Hindi siya sa? Hindi po siya sa optic nerve pathways or sa macula po. Macula, not optic nerve pathway. Hindi sa macula kasi 'di ba yung ilaw magko-convert sa macula? Opo. 'Di ba? So spare yun eh. Kaya nakakakita. Kaya yung BEP mo, tsaka ERG mo, pag in-stimulate nyo yun, normal lalabas. Kasi meron pa rin electrical transmission of impulse. Kasi intact Yes yung po. macula. Pero, bakit normal ang color vision? Sorry po, ano po? Bakit normal ang color vision ng pasyente? Kasi po yung macula, saka po yung cones po, specifically nakalocate sa macula and yung macula po is na-spare po. Okay.
Kaya normal lang. Sabi mo, puro normal lahat. Pagkatapos, oh, normal lahat. Pagkatapos yung pasyente may blindness, di ba? Opo. Okay, sige, good. So, next one. Next one. Ano ba yung sumunod na mga nagsalita dito? Okay, so pathophysiology. Okay, so why is it that the patient was subjected for emergency uterine curettage? Ayoko si Ramos. Why is it that... O ba't pasumbal? Jaila. Good evening, Doc. So, Dibdib. kaya po nag-undergo po ng uterine curettage si patient kasi ang only cure na lang po ng severe preeclampsia in pregnancy po is ayun po. Kasi po if nagtuloy-tuloy po yung pregnancy niya, possible po na magkaroon ng complication si patient po. Like what? Like what? What Um, complication? Wait, Doc. Seizures po. Okay, so seizure is a complication. Ano nang tawag doon sa nagsisisure, sobrang taas ng blood pressure? Eclampsia, Doc. Okay, eclampsia. So, hindi nag-eclampsia yung pasyente. Yung pre-eclampsia, hindi naging eclampsia. So, the difference between pre-eclampsia and eclampsia is, sa pre-eclampsia, walang seizure. Sa eclampsia, may seizure. Tapos, in relation to the blood pressure, kaya nag-seizure yung pasyente sa eclampsia, sobrang taas ng kanyang blood pressure. Di ba? So, usually nasa hypertensive crisis yun eh. Pag sobrang taas ng blood pressure, nagkukumbulsyon na yung pregnant na nanay. Buti hindi pumutok ang ugat niyan. So, sa preeclampsia, yung hypertension niya nasa stage 1, stage 2. Ganun yung kanyang blood pressure. Walang seizure yan. Pero bakit diniagnose siya na severe preeclampsia? Doc, kasi yung meron na po siyang organ damage and proteinuria po. Hmm? May organ damage na? May organ damage na ba ang pasyente? Doc, kasi po yung nagkaroon na po ng proteinuria yung patient and may generalized edema na po siya. Okay, pwede. Severe. Pero, bakit hindi eclampsia? MVP ng pasyente is 180 over 110. Pero ang diagnosis is severe preeclampsia. Bakit hindi eclampsia? Doc, as you mentioned before po, ang Yes. difference po ng pre-eclampsia versus eclampsia is pag pre-eclampsia po wala pong seizure si patient. Okay. Walang And pag seizure. eclampsia po is may seizure po. Yes, walang seizure. Opo. Di ba? Kahit taas-taas na ng BP niya, walang seizure eh. So, preeclampsia pa rin. Pero severe type. Yung preeclampsia ng pasyente. Yes po, Doc. Okay? Okay. So, tanong ko, Doc, uterine curettage is raspa. Bakit Yes, Doc. ni raspa? Sabi mo is, kasi life-threatening sa nanay. Paano yung baby? Eh, di ba nakakabit yung baby doon sa placenta? Anong nangyari sa baby? Doc, kailangan na pong alisin yung baby and yung remnants po ng baby sa loob ng mother. Kasi if ever po, magiging toxic po siya sa mother. Kaya po kailangan i-terminate yung pregnancy. Bakit? Ano ba nangyari kay baby? Doon po sa Hello, Doc. Yung BP niya na 180 over 110. Anong nangyari kay baby?
Magraras pa ba ako na ando si baby? Viable si baby? Um, Doc, since po hindi po masyadong nag-implant yung placenta, Hmm. so maaari pong reduce na po yung blood flow na papunta po dun sa baby. So possibly po na um, pwede na din pong mamatay po yung baby since reduce po Okay. yung blood flow. Yes, okay. Namatay na talaga. Namatay na talaga Yes si po, Doc. baby. Kaya siya niras pa. Kaya muna, abortion muna. Kasi patay na yun. Kung hindi, mabubulok yun. Pag nabulok doon, kakalat yung toxic substance, 'di ba? At saka yung bacteria sa nanay. So once there is already sign of fetal death, then terminate the pregnancy, 'di ba? So bakit hindi ko pwedeng terminate habang buhay pa yung bata? Mean, i-deliver ko yung bata habang buhay pa because the only way sabi mo na hindi mag-progress to eclampsia is to terminate pregnancy. Hindi ko ba pwedeng i-terminate na on the 24th week? Doc, kailangan po ng immediate action since at risk na din po yung mother po. So, kailangan na po talagang i-terminate yung pregnancy ni mother. Kunyari, buhay pa yung baby, doc. Determinate ko na ba yon? Doc, wait. Doc, given po na buhay na yung baby, kailangan pa rin pong i-terminate since pwede pong upon delivery na po nung nanay, pwede pong both at risk na po sila, yung mother and yung baby po. Doc, we don't terminate. We don't kill. We don't kill. We preserve life. Kung buhay pa yung baby doon at dineliver ko yan, premature yan. Very premature yan because that is on the second trimester of pregnancy. Napakaliit na survival niyan. Unlike for pinaabot mo siya ng third trimester of pregnancy, yun, mas develop yan. So we have to preserve life. So kung buhay pa yan, tapos mataas ang BP ng nanay, bigyan mo na lang antihypertensive. Maging aggressive ka para mabuhay si baby. Okay, pero sabi mo sa akin, Doc, na determinate ko na yung buhay ng baby. Hindi, Doc. Kakasuhan ako dyan. Naintindihan, Doc? Yes, Doc, noted po. Okay? So, hindi ganun ang management. Kaya inaantay nilang mamatay yung baby. So, kung namatay yung baby, kasi binigyan mo na ng gamot, you do everything, pero namatay pa rin yung baby, so there is no way na you have to terminate pregnancy. Labas mo na si baby, tapos yung placenta tanggalin. Then after that, cucuretage. Cucuretage dito. Okay, so alam nyo kung anong ginagawa ng OB dyan? Pinapasok niya yung buong kamay niya, meron siyang hawak-hawak na gasa, papasok yung kamay hanggang doon sa may matris. Tapos tsaka lilinisin yung wall ng matris. Sabihin mo, Dok, kasya yun. Baby nga nakalabas na laki-laki pa kaysa sa kamay ng OB. Kasya rin siyempre yung kamay. Hanggat bukas pa yung cervix. Once na sumara na yung cervix, matagal ka bago ka naglinis ng matris. Okay, ang gagamitin mo na forceps. Ito, yung curette na sinasabi. Masakit yan. Masakit yan yung kinakayod ng curette. Kaya kita mo, maliit na yung daanan dito, nung cervix. You understand, Doc? Paano Yes, Doc. ginagawa ng OB yun? Ganun ang ginagawa ng OB. So, ang rason, linising maigi, baka may maiwan na placenta. Okay, kung may naiwan na placenta, yun nga ang cause kung bakit tumataas yung blood pressure ng pasyente. And at the same time,
magiging focus for uterine bleeding. Yun ang kakamatay, okay, nung pasyente. Kaya kailangan, okay, malinis, okay, walang natirang placenta doon sa matris ng nanay. That's why, buhay o patay, dok ha. Okay? So, buhay ang bata, normal delivery. Buhay ang bata, cesarean section, hinahatak ang placenta. Okay? Pagkatapos, nililinis yung wall ng placenta. Lalo na ito, patay yung bata. So, yung placenta niyan, hindi na siya firm. Hindi na siya firm. Na pag hinatak kong ganyan, ala, ba't ganun? Durug-durug na ata ito. Okay? So, baka may naiwan ng placenta doon sa loob. Hindi katulad ng buhay yung bata, firm yung placenta. Chine-check namin yung placenta kung kompleto. Kung kompleto yan. But still, SOPO, niraraspa pa rin ni uterine curettage ng OB. Okay? Naintindihan? Yes po, Doc. Okay? So, saan galing ang blood clot? Saan galing ang blood clot dito kaya? Dok, sige na ba? Okay na, si Pasumbal. Okay? So, saan galing kaya Doktora Sabelio ang blood clot? Which block the central retinal artery? Sabelio, are you still there? Saan kaya galing yung blood clot? Yes, blood clot is clump platelets. My question is, saan siya nanggaling at umikot siya sa dugo at bumara sa central retinal artery? Hindi naman tayo basta-basta magkakaroon ng blood clot kung walang may nangyari. Yung blood clot niya mismo sa central retinal artery, that's why your diagnosis is central retinal artery occlusion. So the one that is glued on the central artery is the blood clot. But my question is, saan siya galing? Nandun na ba sa mata yun? Di ba hindi siya galing sa mata? Meron siyang pinanggalingan. Tapos umikot na lang yan. Tsaka umakyat doon sa ulo. Sa mata, rather. Ginalaw ba natin ang red bone marrow? Oh. Look at the history. Daming may sakit ngayon, ano? Oo nga, Doc. Ito yung mga teacher nyo, may sakit na rin. Hawawa na. Isa na ako dun. Pati po, Doc, sa classroom, lahat po naka-face mask na. Kaya nga. Paano ko magpe-face mask? Paano ko magle-lecture? Kung naka-face mask, hindi na maintindihan. Kaya nga po, Doc. Kaya po, pagaling po kayo, Doc. Recovery na, nakakapagsalita na. Ilang araw ako walang boses. Sinuha niya lahat ng ganito. Pagbutan mo na yung antibiotic mo.
Doc, sa Saturday po ba, ano po tayo? Ay, wait. Yung, Ako sinasagot ni Saberio. Sagutin mo na ako, ay, Saberio. sorry, Doc. Narinig ko kasi umuubo eh. Bakit yung wala, mami? Oh. During di ba nabulag siya, Doc? 2 days? Oh, so saan galing? Curitage. Saan galing? Pagtanggal nung placenta. Eh, di ba open blood vessel yon. So, kailangan mag-stop yung bleeding. So, magpo-form ka ng blood clot. Unfortunately, merong maliit na blood clot, you call it as embolus, na dislodge. Umakyat na yon. Okay, hanggang makarating sa mata. Kaya nagkaroon ka ngayon ng central retinal artery occlusion. Okay? Okay, sige. Okay. Okay, so yung mga suggestion ko sa PowerPoint bago nyo i-submit sa akin, alisin yung dapat alisin, lagyan ng picture ang dapat lagyan ng picture.